Welcome back po sa Agri. Ngayong episode, dumayo po tayo sa Batangas sa Padre Garcia. Kasama natin si Sir Nicolo Jordan. So, another young blood, 23 years old, fresh graduate, no? Almost 2 years ago, fresh graduate, industrial engineer. Pero mas pinili pa ang agriculture. Kaya wag niyo pong maliitin ang agriculture dahil magtaka na kayo bakit ang isang industrial engineer talagang nag-alaga na ngayon ng Pugo po. yan. So, ngayong episode, tatalakayin naman natin ang pag-aalaga ng pugo, isang engineer or inhinyero, isang quail farmer na ngayon o pugo farmer. Paano po ba kayo nagsimula? Nag-start po kami ng girlfriend ko po ng last December 17 po, 2024. 2024. So, 2,000 heads po yung starting namin. Tapos po ay kapa-kapa po kami sa una. Tapos so far naman po ay by January na enjoy po namin yung itlog, magbebenta, market. Until po napag-decide namin na by February kung mag-expand po kami or maintain muna po yung 2,000 dahil baguhan nga po. Nirisk po namin yung pera ng business, i-reinvest po natin. Kumbaga po ay sugal. Tapos po ay by March po nakapag-add po kami ng 1,500 additional. dagdag. So, dagdag lang ng dagdag. Yeah. Tapos po, March po, okay po yung bentahan. By May po, nakapagdagdag ulit kami ng another 1,500 na heads. So, 4-5 na. Opo, 4,500. 4,500 na po. Yan po ay more than a year pa lang nag-aalaga kasama ng kanyang girlfriend. Opo. Ano po pangalan? Special mention sa girlfriend? Ian Shane Limpio po. Ayan. So, sana nandito ka para nakita namin ang inyong beauty. Ayan, no? So, dalawang engineer nagtayo ng quail farm at yan, may expansion na. Yung expansion mo, another projection mo, ilang libo ang idadagdag mo dyan? Around Another 6,000 po. Another 6,000. Yun. So, going 15,000 ka na this year. At nagsisimula pa lang ang 2026. Napakagandang pagsisimula. Kitang-kita naman yung construction ng kanyang expansion. Meron pong pera sa pugo, pero kailangan pong pagtiyagaan. Sabi nga ni Sir, kung ikaw ay maselan at medyo mahina ang iyong pang-amoy sa amoy ng mga ipot ng pugo, baka ito ay hindi para sa inyo. Or baka, who knows, makasanayan nyo na rin dahil ito ay pwedeng pagkakitaan. Bilang isa pong ay i-graduate na mas pinili po ang quail farming, ang agriculture po ay masasabi ko po na hindi po ako nagkamali sa pinaglaban ko po dahil po yun to ang gusto ng aking puso. At the same time, masaya po ako dahil ito po ang aking freedom. May freedom po ako, hawak ko po. Hindi ko naman po totally hawak ang aking oras. Masaya po ako sa ginagawa ko. At the same time po ay nandito po ang aking puso. Saka po, para po sa mga taong minamaliit gaano ang agriculture, ang farming po, atin pong tandaan na ang mga farmers po ang nagpapakain sa mga taong bayan. Saka hindi po kamaliit-maliit ang agriculture dahil po masaya at kung tutusin po kung gusto nyo ang agriculture, may pera sa agrikultura. Don't forget to like and subscribe. I'm Nicolo Jordan po from Bawi, Padre Garcia, Batangas. Ngayon po ay nasa mini quail farm po namin kaya. Industrial engineering po yung natapos ko last 2024 po. After graduate po, undecided po ako mag-work kung magko-corporate po or dahil po gusto ko talaga ang farming dahil po ito pong loting ito isa tatay ko na somehow po ay lagi din naman ako nandito kaya nahilig na din po ako sa farming pong ganito. Tapos po noon, para pong almost na mag-work na po ako or mag-iibang bansa po, yung nauso pong student visa. Kumbaga po, para pong ang puso ko po sadya ay nasa farming, yan. Agriculture po. So ngayon parang na-enjoy ko po ang farming, tapos po ay kumikita. Tapos po, freedom. Sabi niyo pong freedom na kumbaga po ay hindi kayo pressure na kumbaga po ay parang hindi nyo kailangan gumising na sobrang aga. Kumbaga po ay para po yung marag na ngarag po. Yan, ganun. Tapos sa farming, kumbaga po ay peaceful para sa akin. Dito po ang aking happiness. Yan. Nagsimula po yung quail farm namin mag-girlfriend ng December 17 po. Around 2,000 heads po. At that time po ay yung pinagbentahan po namin ng kambing ay pinagpagawa po namin ng building. Tapos po cages. Somehow po nangutang din ako sa aking parents yan. December 17 po, inaload na namin ng 2,000 heads.
Sa awa po ni Lord ay yan, nakaraos po hanggang February po pala, nag-decide kami mag-girlfriend kung mag-expand. Siyempre, baguhan pa lamang po kung mag-expand, baka mapasubok, baka po tapos ay biglang mag-down. Isinugal po namin, yung kumbaga po ay yung naipon namin pera dito sa Pugo, isinugal po ulit namin. Tapos by March po, nakapag-load po kami ng 1.5, another 1.5 po. Tapos po noong March po ay tuloy-tuloy hanggang May po, nakapag-load din po ulit kami ng 1.5. Doon naman po pumasok ang bakasyon, yan. Bakasyon po nasubok yan, dyan po tumumal. Kumbaga po ay yung by December to March po, maganda po. Kumbaga po ay parang masarap po magpugo. Tapos po ay by May, naramdaman po namin na nagbakasyon, tumumal ang pugo. Kumbaga po ay marami pa kaming naranasan na kung ititigil na si pagpupugo, kung ilalaban, kung iuutang, tapos po ay yan. Kumbaga po ay sariling diskarte diniskartehan po namin. Kumbaga ay nag-rolling-rolling po kami ng itlog. Tapos po ay by September po, kumbaga po ay nairaos na namin yung bakasyon. Nagplan po kami mag-additional 4,000 po ng pugo. That time po ay yan, ang aming pong pugo ay around 9,000 na po. Tapos po ay sa awa po ni Lord, scaling po yung aming business. Somehow po ay nakaka-survive yan. Tapos po ay by this January po, may parating po kaming another 5,000. Sa loob po ng 1 year po, dahil po kaka 1 year lang po namin ng pagpupugo, masasabi ko pong yung cycle namin ay parang roller coaster po. Yan. Minsan po ay nasa taas, kumbaga po ay pagputag lakas, yan. Masarap po magpugo, tapos po ay hindi nyo po isipin kung paano i-out sa itlog. Kumbaga po ay, yan, kung masasabi nyo pong masarap magpugo, tapos po ay darating si bakasyon, or si tag-ulan, si tag-bagyo, dyan nyo po mararanasan yung, kumbaga po, sinasabi po nila ay pahabaan ng pisik, kumbaga po ay patyagaan, yan. Matira matibay, yan po ang sabi ng mga matatagal na. Dahil po, kahit po ako ay 1 year na sa pagpupugo, ako po ay nagtatanong pa rin sa mga matatagal nang nagpupugo. Yan, kung paano ang ganito. Dahil po, marami pa rin po akong hindi nalalaman sa pagpupugo. Tapos po ay masasabi ko po na ang pagpupugo po ay hindi po pwedeng yung nagustuhan nyo lang na pagpupugo, na napanood nyo lang tapos sasabihin yung, ay gusto ko magpugo dahil ganito pala ang pag-ano. Dapat po ay pag nagpugo tayo, dapat po tayo committed. Yan. Dahil po may araw na malakas, may araw na walang bumibili. Dapat po ay, yun po natutunan ko na dapat yung excitement nyo kahit na taglakas, taghina, tagtumal, hindi po siya magbabago. Kumbaga ay committed kayo sa inyong ginagawa. So mga magtatanong, paano ba magsimula? Andito ang expert, si Sir Nicolo. At Sir, ang ideal ba ay 2,000 o pwedeng mas mababa? Ang ideal ko po ay 2,000. 2,000 talaga para masabing kikita ka? Hindi naman po sa kikita, kumbaga po ay para po, dahil po kung konti lang alagaan natin pugo, hindi po natin masasabi na ganito lang pala magpugo. Average po ang 2,000 kung gusto niyo po magsimula sa pagpupugo. Kumbaga sa quail farming or pugo farming, yan ang masasabi mo na minimum talaga na sa pag-aalaga kung gusto mong mag-expand. Opo. Ayan, ideal. Para maramdaman mo na ito ang business na para sa iyo. Kung pa 500, 200, 300, medyo parang hindi nila mararamdaman. Wala naman pong problema kung 500, kung kahit po 100 lang. As para po sa akin, ang starting po ay, ang maganda pong starting ang 2,000. Ayan. So magkano po ang puhunan sa 2,000 pirasong RTL panimula? Ang nagastos po namin, hindi po kasama si building, around 100 plus po sa 100 para po sa 2,000. Sa RTL. Magkano ba ang isang Sa RTL? 2,000. Ang RTL ko po ay pumatak po siya ng 30 pesos. 30 pesos per piece. Opo. Per piece mo talaga bibili or kung bulto na 2,000, Per piece po siya. ganun pa rin ang Ganun counting. pa din po. Okay, so 2,000 times 30, 60,000. 60,000. And then infrastructure. Yung cages naman po ay dahil po nagtitipid kami, second hand po. Okay. Or hindi naman DIY. Almost. May ginawa po kami DIY. Ayan. So, yun po mga diskarte, ano. Isa po sa mahirap ay yung pag-dispose po ng ipot. Dahil po sa first 2 months, first 3 months po ay, pag po ang pugo ay bago pa lang na yung itlog, mag-iitlog pa lamang po ay labsak po yung kanyang ipot. Labsak po dito ay medyo basa. Pag po medyo basa ang itlog, medyo mas matapang po ang kanyang ammonia. Tapos po ay mahihirapan po kayong i-dispose dahil po once na
kahit po ibaon nyo po siya, malambot at malambot, matagal po siyang matuyo. Unlike po na kapag po 4 months to hanggang tumanda na po ay si pugo po ay dry na ang ipot. Para po sa akin, mabaho din po. Kumbaga po, iba sa amoy ng manok na mga itlogin. Dahil po ang pugo po natin ay nasa room po siya, kumbaga po ay kulob po yung environment ng pugo. Mataas po yung ammonia. Tapos somehow, siguro po ay may part po akong nandiri. Yan, nandiri dahil po pagpupugo po ay hindi may iwasan yung maggots. Kahit po everyday tayo maglinis, meron pong maggots at may maggots pong matitira doon. Pero kinalauna, nasanay na din po. Parang normal na lang po kahit pumapalapat sa kamay. Tapos hugas-hugas na lang po. Yung ipot naman po ng aming pugo ay may bumibili po. 50 pesos per sack po siya. Tapos po ay hindi na po namin nakikilo pero isang punong sako po siya yung pang 50 kilograms na sako. Yung mortality po natin ay expected nyo na naman po yung mortality dahil sa negosyo po ay sadya pong may downside. Kung may mortality po, hindi naman po yung mortality niya ay 10 agad. Kumbaga po ay may mga instances po na si pugo po ay naiipit, nasasakal, minsan po nakakain ng daga. Yun po ang mortality, yun po ang mahirap din pong agapan dahil po pag napeste ang ating pugo, mahirap na po kontrolin. May sinasabi po silang bird flu. So far naman po ay hindi ko pa po nararanasan. Ako po ay nagtanong-tanong, pag daw po nagka-bird flu, wash out daw po si pugo natin. Lahat daw po ng pugo ay wash out dahil pag po itinuloy pa nila, as in talo po kayo sa feeds sa iniitlog. Dahil po halos wala talagang iniitlog. Marami pong mortality. Based po sa aking experience, ang binibili ko po ay RTL as of now. Pero pag po nag-day old chick tayo, nababasa-basa ko po, 30 days pwede na po siyang mangitlog. Pero mas maselan po yung ating day old chick dahil po kailangan niya ng sufficient heat para po ma-maintain yung body heat ng mga sisiw natin. Pag po ready to lay na, 28 to 25 days po. Yan po darating na sa atin, sa inyo ng 25 to 28 days. Tapos po ay pag po maganda ang pag-aalaga ng sisiw, 1 week, 7 to 10 days po may mamamatak na po na itlog yan. Utay-utay na po yan. Sa pagpapakain naman po ng pugo, yung feeds pong pinapakain namin ay Jet Best. Jetstar feeds po, quail laying po. Kumbaga po, yung pangitlog po ng pugo nakadepende din sa feeds, sa vitamins po na inaano, saka po sa environment ng pugo. Sa pagpapalaki yan. Malaking factor po yung patuka, kung may sapat bang nutrients na nakukuha si pugo. Dahil po pag ang pugo natin ay kulang sa nutrients, hindi po siya mangitlog. Saka po yung tuka po niya, around 22 to 25 grams po per day ang natutuka ng isang pugo para mangitlog. Yan po bang mga itlog ng pugo, ilang days po ang shelf life nila? Kung nga ang galing dito sa farm, kinuha ng bihero, ilang araw sila or weeks? Para po sa akin, pagka po fresh yung itlog, tapos po ay hindi siya nainitan, kumbaga po ay cool place lang po siya, room temperature. Tumatagal po siya ng 3 weeks. Pwedeng tumagal ng 3 weeks 3 na weeks. hindi masisira. Yan ay hindi process, fresh egg po siya. Fresh egg po. Matagal-tagal din naman pala kung tutuusin. Pero kung kayo ay merong sure buyer na, meron kayong sariling market, dahil young blood, magaling sa social media, magaling sa magpo-post, magawa ng content sa cellphone lang, kayang-kaya ng ibenta. So, paano nyo naman po na ima-market ang inyong mga produce? Kumbaga po ay nag-start po ako mag-market nung nag-summer po dahil syempre po Napuwersa ka na. napersa na po ako. Malaking impact din po sa akin. Malaking tulong din po yung pagpo-post ko sa social media. Kumbaga po kahit po walang pumapansin, post lang po tayo ng post dahil po kung hindi tayo mag-post, mas lalo pong walang bibili sa atin. Kumbaga po ay may right buyer, right person pong maaakit sa ating tinitinda po. Yan. Tapos po ay helpful po ang ating social media sa mga ganyang pagkakataon. Yeah. So, hindi nyo naman kailangang maging vlogger. Kung ayaw nyo, gusto nyo lang magbenta, pwede naman kayong gumawa ng content. Yung content creation po yan ay marketing strategy. Even kung mag-hire po kayo or mag-acquire kayo ng services ng mga marketing specialist, talagang dyan din po ang pupuntahan ninyo gumawa ng content. And yan, may sarili silang production kaya medyo mahal. Pero kung budget friendly, ngayon na simple lang, maganda ang inyong cellphone, kahit na Android, hindi iPhone, pwedeng-pwede na po kayong gumawa ng very effective content. At ang pinaka-importante, credibility. So, mas nakikita ng target market ninyo yung inyong credibility na kayo yung nasa farm, nakikita yung mukha
ninyo may face value or merong face talaga, may persona doon sa mga produkto na nakadikit doon, ay mas nakakaroon po ng pagtitiwala. Yan po importante, wag po basta-basta nang bili ng bili, mga nakaw pa ng mga videos lang, baka bugok yung mabili ninyo. Based po sa aking experience, hindi naman po siya totally lahat ng itlog. Kung maka 80% po tayo, okay na po yun. Kung lumabis po, yun po yung pinaka-bonus na. Para po sa akin ay 1 egg per quail lang po siya per day. Tapos siguro po kaya nasasabi ng iba na dumodoble yung itlog, yung harvest time nila, siguro ay pag nag-harvest po sila ng 7, siguro po may quail doon na iitlog, tapos hindi may chance na hindi mapulot. The next day, baka umitlog na po yung quail, kaya ganon. Kaya po minsan nakakadalwa. Dahil sir, ngayon po, sa merkado po, ang retail po ngayon ay iba't ibang prices po kasi yan per lugar. Ang bentahan po ngayon is 155 to 160. Yung pong retail po ba or wholesale? Yung wholesale po ay around 160, yung retail naman po natin 180, 170, ganun po. Per 100 pieces po. 1 box po. Kung didirekta po tayo sa gaya po ng market, mga retail, dahil po mostly mamamaximize po natin ang ating itlog ng market at retail. Hindi na po siya dadaan ng biyahero. Kumbaga, yun po ang pinaka-middleman. Okay. Sa mga curious po, no, ito po ba ay katulad ng itlog ng manok na per piece ang presyo or by bulk po ang bentahan ng itlog ng Pwede pugo? pong siyang per piece, tapos po ay mostly po kasi per box po. Per box 100 na. pieces po. Ang 100 pieces per box sa merkado, pag makakabili sila, nasa magkano ngayon? Around 180, 170 to 180. 170 pesos per 100 pieces sa Opo. isang box. Eh pag farm gate naman, sa mga biyahero na interested, ngayon nagbabari yung mga pricing. Ngayon, period, nasa magkano? Dito po sa lugar natin, sa lugar po, iba't iba po kasi ang presyo sa bawat lugar po. Sa lugar po namin ay 160 to 165. Yun po ay Ayan. biherong price. Biyahero price. Ilang boxes naman yon? Ilang... Mostly po ay 100 bucks pa. 100 bucks na. So, libo-libo ng itlog. Yan. Kung retail naman, per piece, ang gusto nila, o sa mga curious, magkano kung may bibili ng gano'n? Nasa magkano? Per piece po, minsan po pumapatak siya ng 2 pesos per 2 piece. pesos. O, okay na rin. So, kung meron kayong 9,000, ilang percent ang nag-iitlog per day? Sa ngayon po ay around 85% po. 85%. So, 8,500 roughly, ganyan. Mga ganun po. Yan, so times 2 pesos. So, yan yung possible na kitain nyo per day. Yan po yung sinasabi nyo na hinahype ng mga vlogger kasi ganyan ang Ay, counting. Hindi pa po kaltas lahat ng expense. Yan. So, ganyan po yung way natin para ma-inspire kayo. Pero, syempre, on the business side, that's per day. Kung i-compute nyo ng 30 days, ima-minus nyo yung expenses pagkain ng mga inyong alaga. So sa 9,000 RTLs ngayon sa inyong expansion, nasa magkano po ang monthly expenses nyo when it comes, lalong-lalo na sa feed na talagang yan ang laging inaarayan. Mapapugo, mapamanok, or kahit na anong poultry or kahit na anong mga two-legged creatures na inyong aalagaan, napakamahal ng feeds. At how much po, mga conservatively, roughly magkano? Roughly po around 180,000. 1,000. Medyo malaki din, no? Pero nakaka-survive naman. Meron pa rin natitira para May to keep natitira going. po kahit paano. Yan. And then, sa unang cycle ng masasabi natin ilang months bago kayo magkaroon na ng recovery doon sa inyong puhunan. Pag po maganda si price, around 3 months po. Bawi na yung puhunan. Depende po kasi yan, sir. Kumbaga po ay... Sa case nyo, sir, paano? Nabawi nyo ba agad? Or baka 2 weeks lang, nabawi mo na no, ng itlog? Kung mas marami pong bumili sa retail, sa ganun po, retail sa palengke, mas madali nyo pong ano, around 3 months po. Conservatively, mga 3 months, 3 to 4 months. bawi nyo na yung puhunan. Opo, pero hindi po yung guaranteed. Dahil yeah. po pwede tayong, sa negosyo po, pwede tayong malugi. Yeah. Wala Case to pong case. kasiguraduhan. Case to case. Sa case po ni Sir, in 3 months time, nakabawi na siya ng kanyang puhunan. Kaya naman tuloy ang kanyang expansion from 2,000, umabot na ng 9,000 na ngayon. Hindi ko po ma-advise na mag-full mga retail, ganun. Dahil po sa pagdami ng volume ng inyong pugo, somehow, may part pa din po na may hirapan tayo i-dispose yan. Kaya po, nandiyan si biyahero para tumulong. Tapos po ay sa tagtumal po, kung nauubos nyo po daily yung volume ng inyong nailalabas na itlog, siguro po pag wala tayong enough market na tagtumal, asahan nyo po siguro na 1/4 ang mabebenta, tapos po ay another day. Dahil po pag hindi nabenta si itlog ng dumating po, halimbawa po may pumatak ngayong 6,000 na itlog, hindi nyo po siya nabenta, the next day 6,000 po ulit ang itlog. Magpapatong-patong na po yung itlog, tapos po ay, yan, mahirapan na po si Racer na ibenta pag wala pong
matibay na foundation ng market. Based po sa experience ko, pag po wala tayo gaanong market na kung gaya po ng market po sa pagpupugo, pagdating po ng tagtumal, medyo may hirapan po ang isang quail raiser po pag dumating po ang bakasyon, tag-ulan, tag-bagyo, yan ganun po. Tapos po ay, siguro po ay may hirapan, hindi man po sa may hirapan, kumbaga po ay challenging lang po yung makabenta kayo ng dahil po bumababa po yung demand, dahil po bakasyon nga, wala pong estudyante gaanong nagko-consume ng pugo or mga tao po na malapit. Dahil po mostly po ay kwek-kwek po ang mga ganan. Mostly po na pinagagamitan po ng ating pugo ay kwek-kwek. Pag po peak season, recommended ko po na mag-direct po tayo sa market, ganon. Dahil po mas mamamaximize nyo po yung profit po ng inyong pugo. Pero sa peak season po, gaya po ng mga bare months, malakas po ang pugo ng ganan. Pero this year po, para pong average. Kumbaga po ay neutral lang po ang pagpupugo. Dahil po unlike last year, maganda po ang bentahan ng pugo. Ngayon naman po ay neutral lamang. Meron po tayong biyahero, pwede po kayo mamili sa biyahero, retail, or market po. Or pwede nyo pong gawing mga kagaya po ng salted pugo, salted egg, o kaya pugulot po. Yan, so although good and bad in a way, kasi ngayon alam na natin kung kailan yung period na medyo mahina. So, doon na papasok yung pag-aralan na naman natin kung paano mag-added value yung magpa-process tayo. No? So, Opo. kayo ba, sir, meron na ba kayong interest na mag-process na rin kayo ng sarili nyong mga produce? Interested po kami magpugulot. Pugulot? Saka po salted quail egg. Yeah. Pag sinabing pugulot, pugo na balot. Pugo na balot po. Kumbaga po ay, yung atin po ay hindi po siya pwede maging pugulot dahil po wala siyang male. Mhm. Hindi po fertile yung ating itlog. Ang tendency po niyan, wala pong ma-form na sisiw, kaya po hindi siya pwede maging pugulot. Kailangan ma-fertile siya Opo. para lumabas yung sisiw. Pero meron din pong disadvantage ang fertile. Dahil po in the first place po ay hindi po siya pwedeng ipang market na yung baga po ay yung fresh egg po na ibebenta. Dahil po pag fertile po, mas mabilis pong masira yung kanyang dahil po fertile yung itlog. O baka pag bili nung biyahero, mapisa na dun sa sasakyan. So marami naman palang pwedeng magawa. So ilang mga panahon pa at mas marami tayong mga magagaling diyan sa pagdating sa food processing, mga chef at yung mga nutritionist, food processing expert na bigyan nyo po ng panahon na pag-aralan din na i-process ng iba't iba pang added value ang ating mga itlog ng pugo para matulungan yung mga overproduce ng ating mga farmers na during the period na overproduce hindi po masasayang. Para po sa mga gustong simulan ng pagpupugo, pag-isipan nyo muna po ng 2, 3, 5 beses kung papasukin nyo ang negosyong ito. Dahil po maaring madala lang tayo sa hype, dahil po sa mga nababasa natin na ganito pala ang kitaan. Dapat po ay aware tayo na hindi po lahat ng negosyo ay puro pakabig yan. Kumbaga po ay may time po na break even, may time po tayong palugi yan. Kailangan po ay laksan lang natin ang ating loob at maniwala sa ating negosyo yan na ating pinasok na negosyo po. Para po sa akin, hindi ko po siya recommended kung masaya lang ng isang tao. Pero kung gusto naman po ng may katawan ng kanyang ginagawa, okay na po yun. Medyo mag-isip-isip po kayo at syempre kung kayo ay gustong pumasok sa ganitong larangan, open ba kayo, sir, kung dadalaw sila at pwede silang magpaturo sa inyo? Open po kami sa, may mga nag-walk-in po dito. Yan. So, napaka-friendly po, no? Open ang kanilang farm for people na gusto talagang curious at direkta na magkaroon kayo ng mentor. At kayo ba ay may plano na rin pasukin ang hatchery na magbenta na rin ng sarili yung RTL? Sir, soon po, sakali pong pala rin, yan, gusto ko pong magka-hatchery din. Para po hindi na sila dadayo ng malalayong lugar para magkuha ng RTL, old chick, yan. Ayan. So maganda po yan kasi ang ating advocacy lagi ay papunta dyan. We are sharing the knowledge, we are sharing the opportunity, and we are also sharing the inspiration. Nandito si Sir, magiging inspirasyon ninyo at possible maging credible mentor at supplier nyo na rin, hindi lang sa inyong pang-consumption ng mga itlog but also ng inyong panimula ng mga RTL. And all the best, sir, sa inyong future plans. So meron na tayong nasimulan nyo na ang pang-food production. Ngayon naman is yung mag-produce na rin ng sariling mga RTLs. At marami
marami po kasi talagang naghahanap no, sa mga na-feature natin. Ang pinakamahirap po talaga is yung credible supplier ng mga dekalidad na mga RTLs. At yan po ang talagang sa sobrang limited lang po nila, konti lang ang supply. Opo, konti lang po. Mga 3 buwan kay Dr. Quail. Shoutout sa ating kaibigan. Kilala niyo po siya? Opo, kilala ko Dr. Quail. Marami po. Mostly Ayan. po ay mga taga-norte sila. Yan, umaabot daw po ng 3 months to 6 months ang pila bago kayo makakuha ng materialis. Kayo ba sir, yung 2,000, ilang weeks ang hinintay nyo? Ito na lang pong aking ay June ko po siya in-order. Dumating po siya ng October 30. Oh wow. So, June, July, August, September, October, almost 5 months. There you go, another inspiring episode. Young Blood ay bagong binhi, bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat sir. Happy New Year din. Happy New Year po. January 3 po ngayon, Benamano po, second episode na isinut natin ngayon. At sino pa talaga ang may inspire dito dahil dalawang mga young blood, isang 13 years old at 23 years old po ang pumapasok na rin sa ganitong larangan. Huwag nating maliitin, sabi nga ni sir, huwag nating maliitin, simpleng-simple lang ang sagot niya kanina sa interview. Huwag nating maliitin ang agrikultura dahil dito ay may pera kung may tamang kaalaman ka. Agree ba kayo sa agree? Agree sa agree. Approve. Approve. Don't forget to like and subscribe.